Kasama po natin ngayong gabi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Good evening po, Yusek. Salamat po sa pagsama kahit Holy Wednesday na. Good evening, hello. Yusek. Yes, good evening, Jovi, Maricel, and Chiki. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam mo naman, sabi natin, walang bakasyon, hindi usong bakasyon. Totoo. Sa executive department, hindi yan uso. Oo nga. Pero Yusek, simulan ko na po dito sa naging panukala ni Senator Sherwin Gatchalian na kahit na meron pa tayong supply ng petrolyo, mas maigi daw na magpatupad na ng fuel rationing para kumbaga makita natin kung ano talaga yung mga prioridad doon sa mga nangangailangan talaga ng petrolyo. Ano po ang tingin ng Malacanang dito? Actually, kinausap natin ngayon si Secretary Sharon Garin at sinabi niya na sa ngayon hindi pa siya kailangan dahil sapat ang supply natin. Wag lang may mag-hoard. So, siyempre pakiusap na rin natin sa ating mga kababayan, wag po kayong magsamantala, lalo sa panahon ngayon. Pero yung pong suggestion po ni Senator Sherwin Gatchalian ay maaari po naman itong pag-aralan. Sabi nga po ni Pangulo, lahat po ng suggestion na makakatulong po sa atin, sa ating mga kababayan, yan po ay open po ang ating administrasyon. Pero sa ngayon as we speak, hindi pa po kailangan ang sabi po ni Secretary Sharon Garin. Ano po bang punto natin masasabi, Yusek, na mukhang kailangan na nating mag-fuel rationing? Ano yung mga considerations? Siguro kung nahihirapan na talaga tayo, ito lang yung maaari ko masabi kasi mas maganda si Secretary Sharon Garin na magbigay ng detalye. Kasi sa nakikita ko at naipapaliwanag sa atin ni Secretary Sharon Garin, nakakakuha tayo ng mga supplies, nakakakuha tayo sa mga sources, at marami pa tayong kinakausap na bansa. Isa na dito, ilan lamang dito ay ang Canada, USA, South American countries, pati na yung Russia. At ngayon, nakikipag-usap tayo sa bansang Iran para po mas magaan, makatawid yung mga shipment ng oil na para sa Pilipinas. So, siguro yun po yung nakikita po ni Secretary Sharon Garin. Kaya medyo hindi pa po, ayoko sabihin hindi na-alarma, Kasi iba po yung sitwasyon ngayon. Yeah. Baka kasi ma-misquote tayo o ma-misunderstand na naman tayo ng iba, Magkaroon ng misunderstanding or miscommunication. Ang gusto naman po natin sabihin is, sa ngayon, hindi pa po nakikita ng administrasyon dahil ito po rin ang sinasabi ni Secretary Sharon Garin. Pero lahat po ng opinion at lahat ng suggestion na makakatulong po sa atin, open po ang administrasyon. Follow up ako doon, Yusek Claire, sabi nyo nga ay isa sa mga efforts sa yung pakipag-usap sa Iran, doon sa ambassador. Ang sabi po ni Foreign Affairs Secretary Tess kanina ay naparating na daw kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang pakipag-usap. Meron ba kayong update tungkol doon? Kung na-inform na ang Pangulo at kung ano yung naging reaksyon niya? Yes, opo. Yung ibinigay ko sa inyong report, yung po mismo ang ni-report ni Secretary Sharon Garin at ni Secretary Tess Lazaro sa ating Pangulo. Yung ibinigay ko po sa media. So, naging maganda po ang kanilang naging usapan dahil sabi nga rin po ni Secretary Tess Lazaro ay maganda naman din po ang relasyon natin sa bansang Iran. So, sana po maging positibo lahat yung ating maaaring ihiling sa bansang Iran para po makagaan naman ito sa ating mga kababayan. So yung yung po sinasabi nyo na exceptionally warm and open, ibig po bang sabihin nun ay may commitment coming from Iran na tutulungan tayo? Ganun po ba yun? Okay, ang nakita po kasi ni Secretary Tess ay siguro siyempre alam naman natin pag nakikipag-usap tayo, alam natin kung medyo positibo o negatibo yung dating. So ang ipinakita sa kanila ay open sa discussion ang bansang Iran. At parang bukas yata sila mag-schedule ng meeting with the Minister of Foreign Affairs. So tignan na lang natin kung ano ang magiging update ni Secretary Tess kung matutuloy yung meeting nila tomorrow. Sana, kasi yung ating kapatid sa Southeast Asia na Thailand, pinapayagan sana pati tayo. Oo nga, damay na tayo doon. Hopefully, hindi magiging concern yung close relation natin sa US, Yusek. Opo, hindi naman kasi po alam naman po nila kung ano po yung kalagayan natin ngayon at ang hinihilang lang naman nila ay ma-deklara tayo as non-hostile country. So, wala naman tayong kinakampihan. Pareho naman magandang relasyon natin sa iba't ibang bansa. So, hindi naman po ibig sabihin na pag tayo nakipag-usap sa Iran,
ay hindi na po magiging maganda ang relasyon natin sa iba pang mga bansa tulad ng US. Hindi na Kanina po, Yusek, no, sinabi po ninyo, nasabi ni Secretary Sharon Garin na sa ngayon, hindi naman ganun ka, Hindi pa alarming, kailangan, pero oo. merong supply, meron naman pagkukuhanan ng supply, ng langis po, pero syempre, mataas pa rin po, patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. So, Yusek, kamusta na po yung status ng excise tax request na sana suspindihin? May meeting, di ba, DBCC? Nabigay na po ba yung recommendation? Dami na panawagan para dyan, Yusek eh. Yes, alam ko nagkaroon sila kanina ng meeting, pero sa akin po ay hindi pa po na ibibigay. Siyempre, unahin po nila yung report kay Pangulo. So, sa akin po ay wala pa po na ibibigay kung ano po ang naging talakayan nila kanina. Pero nagkaroon po ng meeting sila kanina. Pero kailan po kaya lalabas yung kung ano man yung napag-uusapan, Yusek? You think right after Holy Week or even during the Holy Week kasi wala kayong pahinga? Hindi po, kasi kung kanina nag-meeting po, isusunod din naman po agad dito sa Pangulo kung natapos na po sila. Sa ngayon po, hindi po ako makakapagbigay talaga ng update dahil ako mismo ay hindi pa po nabibigyan ng anumang impormasyon. Yusek, yun lang po sa video message ni PBBM. Sabi po kasi ng Pangulo, naglabas na daw ang DBM ng 20 billion pesos po ba yun? Yung pambili ng additional na fuel supply. Tama ba yung figures ko, Yusek? So kapag 20 billion. Opo. So kailan po natin inaasahan na makukumpleto yung bibilhin, yung aangkatin nating petrolyo gamit itong 20 billion na to? And once na madala po siya dito, kasi di ba kasalukuyan nasa 51 days ba yung ating inventaryo, Yusek? Opo, So yung gaano kahaba pinaka-latest ang po. madadagdag? Ang latest po na naibigay na ulat po ni Secretary Sharon Garin ay 51 days. Okay. Opo. So, Okay, siguro po pag ganyan po na mas detalye patungkol po dyan sa mga pondo at kung paano itong gagamitin, siguro po ibibigay ko na lang po yung tanong kay Secretary Sharon Garin kasi siya po yung mas makakapagbigay ng detalye patungkol po dyan. yes, we understand that, Yusek. Pero hingan ko na rin po kayo ng panig ng Malacanang kasi parang may nabanggit po ang Department of Agriculture naman na isa sa mga malalaki pala talaga nating kliyente pagdating dun sa ating mga export products, particular yung saging, ay Iran. Kaso, hindi nga tayo makadaan dun sa Strait of Hormuz. May nabanggit po kaya sa inyo kung anong plano natin doon? Wala pa rin po ngayon. Pero siguro po kung makakapag-usap po sa Secretary Tess Lazaro at sa Secretary Sharon Garin tomorrow at matutuloy po yung kanilang meeting with the Minister of Foreign Affairs ng Iran, malaman po lahat ng issue na maaari maging benepisyo sa ating bansa at sa ating mga magsasaka ay tatalakay na po yan. Kasi kung yung din po ang magiging dahilan at kumbaga similar naman din po yung situation at similar yung maaaring panghugutan ng issue ay maaari po matalakayan. At i-remind ko po, kapag ka po natuloy yung meeting tomorrow ni Secretary Sharon at ni Secretary Tess Lazaro, i-remind ko po sila about that. Ito rin, mangungulit ako ng konti. Connected ba doon yung tanong mo, Chiki? Hindi. Iba, oo. Iba rin yung sa akin. Pero isingit ko na yung secretary. Kasi baka kanina mga bandang mid-afternoon kasi nung nagsalita yung PNP na nagpadala sila ng ng specialized team na doon sa Camarines Sur, doon sa yung 11-year-old na bata. So, para magkaroon ng protection doon at saka para makita na rin kung sino yung inaakusahan. Meron na bang binigay na update yung team na yon sa PNP? Tapos yung PNP ay nag-report na ba sa Pangulo kung ano na yung nangyari? Because we all know na talagang malapit sa puso ng Pangulo tong issue na to matapos niyang mabasa yung sulat. Sa aking pagkakaalam, pati po ang DSWD ay tumungo na po sa lugar. At totoo po na kumilos na po agad ang PNP patungkol po dyan. Pero i-update ko po kayo at tatawagan po natin si General Nartates kung ano po ang pinaka-latest po dito. Yung pinaka-detalye. Pero ang alam ko po ay talagang pumunta na tumungo na para po alamin kung anong pangyayari po dyan. Kasi yan po yung utos ng Pangulo. Pag sinabi po ng Pangulo, dapat agad kumilos. Yes. Yusek, alam naman natin na talagang maraming outside factors katulad nga nung giyera dun sa Middle East. Pero ano po ang maasahan po natin sa gobyerno? Kasi ang tanong po talaga ng karamihan po, lalo na yung mga hirap na hirap po ngayon, kailan giginhawa ang buhay ng ordinaryong Pilipino sa gitna po nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo po? Actually, Chiki, ganito, no?
Alam natin ang sitwasyon ngayon ay hindi normal. Pero sa lahat ng ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, gusto niya na maramdaman ng mga kababayan natin na may gobyerno nagtatrabaho sa kanila. Hindi ito krisis lamang sa kung ano-anong bansa. Ito'y global. Kumbaga, pangkalahatan ang nakakaramdam. At hindi tayo nag-iisa dito na nakakaramdam ng yung impact ng naging krisis o sigalot dito sa Middle East. Pero lahat po ay ginagawa. Nandyan po ang tulong ng DSWD. Nandyan po ang tulong ng DOLE kasi ipapatupad nila po yung tupad. Nandyan din po ang DOTR kung paano makakapagbigay, makakaginhawa sa pamasahe ng ating mga kababayan. Kumbaga, pati po ang mga magsasaka, pati po ang pag-o-order ng fertilizer, pati po sa kuryente, lahat po to ay ginagawa ng gobyerno sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. para, na-lessen. Hindi po natin talaga masasabing giginhawa tayo sa panahon ngayon. Parang hindi po siya kakayanin. But still, nililesen po natin yung impact at yun po yung gustong gawin ng Pangulo. Lahat po tayo, hindi iisang sektor, hindi dalawang sektor, lahat po tayo ay maranasan natin na makakuha ng ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Okay. Yusek, medyo kakambyo lang ako ng topic ha. Kasi po, alam ko kahapon nasagot niyo po yung video message ni Senator Amy Marcos. Pero meron kasi uli siyang ibang pahayag ngayon tungkol naman doon sa Independent Commission for Infrastructure. Nananawagan po kasi siya ng full transparency ng report ng ICI. Ang sabi niya pa, para kipang itinatag yung ICI kung itatago lang naman ang report. Walang ilalantad na buwayang mastermind at tuloy-tuloy lang ang pangungurakot habang nalulunod sa baha at paghihirap ang sambayanan. Ano pong gusto niyong sabihin tungkol dyan, Yusek? Okay, unang-una, dun lang muna ako sa sinasabi niyang walang mapapanagot na buwayang mastermind. Unang-una, ganito, no? Sana, kung nag-iingay siya ngayon, si Senator Amy, ito yung naging hiling natin, ha? Sana nag-ingay din siya nung nakaraan. Kasi maraming ghost projects ng 2020 pa. So, pero bakit tumahimik yata si Senator Amy noon? Alam natin, senador na siya noon. Wait, 2020, parang hindi pa, no? But still, hindi ko alam kung anong position niya at that time, but still, wait lang po, 2020, I don't know kung senador siya or what, kung anong position niya, but still, kailangan niyang mag-ingay. Kasi kung maingay siya ngayon, at alam naman natin kung sino yung pinaparinggan niya, di ba? Mukhang kapatid na naman niya ang kanyang gustong sirain dito. Sana nag-ingay din siya doon sa mga anomalya tungkol sa family, tungkol sa ghost projects noon. Well, anyway, ganito naman yan. Kasi sinasabi niyang merong hindi mapanagot na buwayang mastermind. Lumalabas dito. Ito, Chiki, Mase, and Joby. Kapag ikaw ay nagsalita na merong buwayang mastermind, it means merong alam yung isang tao. It means merong ebidensya itong isang taong ito. Kasi alam niya at kaya niyang ipinpoint kung sino yung buwayang mastermind. Kung meron na siya na ebidensya at naiinip siya, mas maganda po, lahat po yan ay gawan niya na po ng complaint katulad nung ginawa niyang pag-file ng mabilisang complaint. Laban dati kila SOJ, kila Secretary John Vic, ang bilis niya po noon. Kasi meron siyang hinahawakang mga papel after the hearing. So dito po, kung siya nagbibintang ng merong buwayang mastermind at pakiramdam ko dahil nagpipinpoint siya, maganda pong idiretso niya na po agad sa ombudsman o sa DOJ kung ano man po ang magiging jurisdiction niyan. Kasi parang napaka-clear sa kanya na meron na siyang siguradong kaalaman. So yun po yung siyempre hamon natin kay Senator Amy. Kung meron po kayong alam kung sino man po yung buhayang inyong pinaparinggan, i-file nyo na po kasi para po malaman natin kung ano agad ang gagawing aksyon ng ombudsman at saka ng DOJ. Well, patungkol po sa ICI, yung pagbabagay po nila ng report, hindi po na po sakop ito ng Office of the President dahil ang ICI naman po ang siguro ang dapat nang sumagot po kung ano man po ang kanilang obligasyon. At siguro po, bilang senador, maaari naman po siya makipag-ugnayan sa ombudsman o sa DOJ dahil nag-report naman po ang ICI sa nasabi mga investigating bodies. Yusek, in speaking terms pa ba sina Senator Amy tsaka si PBBM? Hindi ko
ko po sila nakikita. Actually naman ako, Monday lang hanggang Friday lang, no? So, kung meron silang mga events or affairs, Mga Sunday hindi lunch. ko po nakikita. Yeah. Kasi po, ang si First Lady po at ang unang ginang Imelda Marcos, yung mother mismo, meron po silang mga concert na meron silang concert, hindi lang ito para sa mga kaibigan, kundi para sa mga bata. Kasi hindi ito nababalita yung Yeah. konserto. Oo, every month ito before na ginaganap. Kasi ang guest diyan, ang mga viewers diyan, mga estudyante, nasa likod po 'yon karaniwan. Doon po sila umuupo mismo sa likuran nila First Lady Liza Marcos at saka ni former First Lady Imelda. Mga estudyante po 'yun nandoon at sino-showcase po ang galing ng mga talino, yung talino ng mga Filipino artist natin. Yeah. So doon po, minsan nakikita ko po si Ma'am Irene, yung ibang mga kamag-anak din po nila. Pero si Senator Amy, hindi ko po siya nakikita. Yeah. Mm. Huling Doon lang hirit, yung event na nandoon ako na nakikita ko ibang mga kamag-anak, pero siya hindi ko po siya nakikita. huling hirit na Yusek before tayo magpaalam ngayong gabi. Kasi Holy Week pero parang overdrive po yung yung mga fake news kung nakikita ninyo, no. Sobra po. Sana yung pag bumatol sa fake news. Yung Alex Ayala and Risa Ontiveros, 'di ba? Tapos yung marami pang ibang mga talagang sinasakyan po maski nga kayo tina-target ng fake news. Ano ba ang inyong mensahe lalo na at 'di ba magpapahinga lalo lahat naman tayo magbe-break this no. Actually, sa dami ng fake news nila, hindi ko na alam. May nagsasayo ako sa EDSA, may picture ako na may isang, hindi ko alam kung taga Cebu yata yun, na okay naman siya kasi mukhang naman siya, mukhang maka-Anteclair naman siya. Pero nakayakap ako. Actually, nung una, akala ko ako yun. Kaya sabi ko, kailan to? Ako mismo nagduda. Ako ba to? Kasi hindi ako nagpapapicture ng ganun, hindi nakayakap eh. Pero nagduda ako. Tapos nakita ko, may nakita akong senyales sa katawan nung picture. Hindi ako yan. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung hindi kasi yun lang yung paraan ko malaman na fake siya. So hindi ako yun. So yung mga lumalabas po na siguro nyo, hindi ko na alam yung iba, katulad niyan, parang kinoconnect ako doon sa ibang mga pictures. Hindi po tayo dyan. Tayo po ay at tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Oh. Ayan na nga na may meron sa asawang loyal. And ever faithful wife. Yeah. Kay PBBM, Yusek. At parang nabasa ko yung blind item na yan. Kaya nga Yusek Nagulat din naman ako. Actually, tinawanan po yun ni First Lady. Ako din po nagulat ako, my gosh. Saka, wala po tayong condominium. Wala po tayong condominium. Pero mukhang tila sanay na kayo, no, Yusek, na talagang tina-target, I mean, minsan may mga ganun, tina-target talaga ng fake joking. news. Actually, this is the reason why ayoko sana sa politika dahil may anak ako eh. Mhm. Siyempre tapos babae ako, kung wala sa akin mapupukol, yan lang naman ang gagawin nila. Katulad yung ginagawa nila dati kay VP Lenny. Yeah. Pero since yung asawa ko po ay alam niya ang trabaho ko at hindi po kasi ako lumalabas ng walang kasama. Testigo kami laging kasama dito. Yeah. You know that. Yung daughter ni Yusek na maganda. Oo. Secretary ko, sister-in-law ko. So, yung asawa ko, hindi siya kakabahan kasi alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung iniisip nila. Mga nonsense. Ipupukol nila sa akin na Yeah. Thank you for answering that. Yusek, na hindi ko na kailangan tumbukin. Pero thank you for answering Yusek, that. isa na lang witness naman kayo na hindi ako lumalakad ng walang kasama. Yes. Oo, Diba? sinasama Pero wala ni Yusek akong- pati anak niya sa NEB. Yes, That's di ba true. kasama ko sa net? Ah, At saka ako condominium. Yun lang siguro yun. Lang condominium unit. Yusek, sorry, last na lang po. Nasa Ilocos Norte na ba ang Pangulo? Ay, naku Maricel, sorry po, hindi ko po natanong. Siguro. Okay. Kaya hindi ko po For the alam. Holy Kasi, Week, no? sa ngayon talaga, nakita niyo naman, bago ako umaten sa inyo, bago ako pumunta sa inyo, ito yung may mga papel na hawak ko, ha? Yes. Yan, talagang pinaghandaan ko kaya, Thank you, Yusek Claire. Salamat, Yusek. May dad. Oo. Thank you. Salamat po, Yusek Claire Castro, mga kapatid. Have a Holy Week, Yusek. Okay. Parang, Okay. Parang ang sayo ng natin, team natin doon sa huling parte. No? Nasagot na ha. Marami talagang fake news. Alam mo kasi, meron nagsasabi
mabuti sinagutin ni Yusek Claire, no? Kasi nagbigay ng kanyang paliwanag si Senator Risa doon sa fake news about her and Alex Ayala. Maraming nag-comment sa doon sa post niya ng clarification na sinasabi doon, bakit ba hindi nyo kasi sampulan yan ng official Kasuhan nyo. Sampulan nyo na yan para madala ang mga tao sa paggawa ng fake news. Ano po? So sana nababasa yan ng mga opisyal natin. Kasi pag pinalampas natin, Masasanay. Wala namang akala nila mangyayari. okay lang. Oo. Mm-mm. Walang consequence. Hindi, at saka maganda rin na itama kapag Yes. ka nakita na mali yung anong pinagsasasabi mo. Yeah. Okay, tayo po ay mukhang mag-OT pero hindi naman pwedeng hindi po